Sa isang maliit na baryo sa gilid ng palayan at kabundukan, nakatira si Lolo Elyong, isang matandang kilala hindi lamang sa kaniyang edad, kundi sa kaniyang tahimik na dangal. Hindi siya mayaman, ngunit sa mata ng mga taga roon, siya'y isang haligi ng karanasan at tradisyon. Bata pa lamang siya ay nakahiligan na niya ang pag-aalaga ng mga manok panabong. Para kay Lolo Elyong, ang sabong ay hindi lamang sugal. Isa itong sining, isang pamana ng mga naunang henerasyon. May maliit siyang kulungan sa likod ng kaniyang bahay na yari sa kawayan at yero. Doon niya inaalagaan ang kaniyang mga alagang manok. Pinapakain ito sa tamang oras, pinapaliguan sa umaga, at pinapaarawan sa dapit hapon. Kilala siya sa pagiging masinop at maingat. Hindi siya basta-basta sumasali sa laban. Pinipili niya ang oras, ang lugar, at ang katunggali. Isang umaga, habang ang hamog ay nakadikit pa sa mga dahon ng talahib, may napansin siyang kakaiba sa sulok ng kulungan. May isang inahing manok na nangingitlog noon, at nang mapisa ang isa sa mga itlog, tila may himalang naganap. Ang sisiw na lumabas ay may kakaibang anyo. Sa unang tingin, mukhang normal ang maliit na sisiw, dilaw ang balahibo at masigla ang mata. Ngunit nang ito'y tumayo, napakunot ang noo ni Lolo Elyong. Hindi dalawa, kundi 4 ang paa nito. Hindi agad siya nagsalita. Tahimik lamang niyang pinagmasdan ang sisiwi habang ito'y naglalakad sa lupa. Ang 2 karagdagang paa ay nasa likuran ng unang pares, mas maliit, ngunit malinaw na buo at may kuko. Hindi ito mukhang sugatan o may diferensya. Sa halip, tila natural na bahagi ng katawan nito ang 4 na paa. Tinawag niya ang kaniyang apo na si Tomas, isang binatilyong 12 taong gulang na madalas tumulong sa kaniya sa kulungan. "Lolo, bakit po kakaiba ang lakad niya?" tanong ni Tomas nang mapansin ang bagong pisa. Hindi agad sumagot si Lolo Elyong. Lumapit siya at maingat na binuhat ang sisiw. Ramdam niya ang tibok ng maliit nitong dibdib, malakas at maayos. Tiningnan niya ang mga paa isa-isa. Walang sugat, walang pamamaga. Lahat ay tila normal. "Ito ay hindi pangkaraniwan," mahina niyang sabi. Ngunit hindi ibig sabihin na ito'y malas. Sa baryo, mabilis kumalat ang balita. Kinabukasan pa lamang, may ilang kapitbahay nang dumating upang makita ang kakaibang sisiw. Ang ilan ay napapailing, ang iba'y napapangiti. May mga nagbulungan na baka ito raw ay sumpa. May nagsabi namang baka ito'y swerte. Hindi pinansin ni Lolo Elyong ang mga sabi-sabi. Para sa kaniya, ang mahalaga ay ang kalusugan ng hayop. Inalagaan niya ang sisiw gaya ng pag-aalaga niya sa iba. Pinainom niya ito ng malinis na tubig at pinakain ng dinurog na mais. Pinagmasdan niya kung paano ito kumilos. Habang lumilipas ang mga linggo, napansin niyang mas mabilis tumakbo ang sisiw kaysa sa iba. Kapag naglalaro ang mga ito sa bakuran, ang 4 na paa ay tila nagbibigay rito ng kakaibang balanse. Hindi ito madaling matumba, at kapag tumalon, mas malakas ang tulak ng katawan. Isang hapon dumalaw si Mang Sidor, isang kilalang sabungero sa Karatig Baryo. Narinig nito ang balita at nais makita ang kakaibang manok.
Elyong, totoo ba ang sabi-sabi? Tanong nito habang nakasandal sa bakod. Tahimik na tumango si Lolo Elyong at itinuro ang lumalaking sisiw na ngayon may bahagyang tumutubong pulang balahibo sa leeg. Narito siya. Matagal na pinagmasdan ni Mang Sidor ang manok. Umikot siya sa kulungan at tila sinusukat ang bawat galaw nito. Kung lalaki ito ng malusog, wika niya, maaring maging alamat. Hindi ngumiti si Lolo Elyong. Alam niyang ang sabong ay puno ng tukso, pera, dangal at panganib. Ngunit sa puso niya may kakaibang pakiramdam. Hindi niya maipaliwanag kung ito ba'y pag-aalinlangan o pananabik. Lumipas ang mga buwan at ang sisiw ay naging ganap na tandang. Lumaki itong matipuno, makintab ang balahibo at matalas ang titig. Ang apat na paa nito ay naging mas malinaw ang tindig. Ang dalawang nasa likuran ay bahagyang mas maikli ngunit sapat upang makatulong sa pagtakbo at pagtalon. Pinangalanan ito ni Tomas na Apat. Sa unang pagsubok, hindi mo na ito isinabak sa laban. Sa halip, pinakawalan ito ni Lolo Elyong sa isang hiwalay na bakuran kasama ang isa pang batang tandang. Hindi agad umatake si Apat. Tila sinusukat muna nito ang galaw ng kalaban. Ngunit nang magsimula ang sagupaan, doon lumitaw ang kakaibang kakayahan nito. Sa bawat talon, mas mataas ang abot. Sa bawat pag-iwas, mas mabilis ang liko. At kapag umatake, tila sabay ang puwersa ng apat na paa sa pagtulak ng katawan pataas. Hindi nagtagal, napaurong ang kalaban. Tahimik lamang na tumango si Lolo Elyong. Hindi siya natuwa ng labis, ngunit sa loob-loob niya ay alam niyang ang manok na ito ay may dalang kakaibang kapalaran. Sa baryo, mas lalo pang umingay ang usap-usapan. May nag-alok na agad na bilhin ang tandang sa malaking halaga. May nagbabala namang baka ito'y pag-eksperimentuhan o nakawin. Ngunit mariing tumanggi si Lolo Elyong. Hindi ito ipinagbibili, sabi niya, hanggat hindi dumarating ang tamang panahon. Sa ilalim ng tahimik na gabi, habang ang buwan ay nakasabit sa madilim na langit, naupo si Lolo Elyong sa harap ng kulungan. Pinagmasdan niya si Apat na payapang nakatayo sa loob. Alam niyang ang pagkakaroon ng ganitong nilalang ay hindi basta pangkaraniwang pangyayari. At sa puso niya, ramdam niyang ang simula pa lamang ito ng mas malaking kwento. Isang kwentong magbabago hindi lamang sa kaniyang buhay, kundi sa buong baryo. Doon nagtapos ang unang yugton kanilang kakaibang paglalakbay. Hindi nagtagal matapos kumalat sa buong baryo ang balita tungkol kay Apat, naging sentro ng usapan si Lolo Elyong sa tuwing may nagtitipon sa tindahan ni Aling Nena. Ang dating tahimik na matanda ay ngayon madalas mabanggit sa bawat kwentuhan. May humahanga, may nagdududa at may lihim na naiinggit. Sa kabila ng lahat na natiling maingat si Lolo Elyong, hindi niya agad isinabak sa sabungan si Apat. Araw-araw ay masusi niyang inoobserbahan ang kilos nito, ang paglakad, pagtalon, at maging ang paraan ng pagtuka sa pagkain. Napansin niyang hindi lamang lakas ang taglay ng tandang, kundi kakaibang talino. Hindi ito basta sumusugod. Tila iniintindi muna nito ang sitwasyon bago kumilos.
Si Tomas naman ay lalong napalapit kay Apat. Tuwing umaga bago pumasok sa paaralan, siya ang naglalagay ng pagkain at nagpapalit ng tubig. Minsan ay kinakausap pa niya ito na para bang nauunawaan ng manok ang bawat salita. Isang araw dumating ang balita na magkakaroon ng malaking laban sa kalapit na bayan. May darating na mga kilalang sabungero mula sa iba't ibang lugar. Ang premyo ay mas mataas kaysa karaniwan at ang makapagtatala ng panalo roon ay tiyak na magkakaroon ng pangalan. Lumapit si Mang Sidor kay Lolo Elyong kinagabihan. Elyong siya Boseng, sabi niya, ito na ang pagkakataon. Kung tunay na kakaiba ang manok mo, doon ito masusubok. Hindi agad sumagot si Lolo Elyong. Alam niyang hindi biro ang laban sa kabilang bayan. Hindi lamang manok ang sinusugal doon, kundi reputasyon. Nang gabing iyon, hindi agad siya nakatulog. Naisip niya ang mga taong umaasa sa kanya, pati na rin ang mga mata na naghihintay ng kaniyang pagkakamali. Ngunit higit sa lahat, iniisip niya kung handa na ba si Apat. Kinabukasan, maaga siyang nagising at inilabas si Apat sa bakuran. Pinatakbo niya ito sa mahabang bahagi ng lupa. Sa bawat pagtakbo, kapansin-pansin ang kakaibang balanse nito. Kapag biglang liliko, hindi ito natitisod. Kapag tatalon, tila mas matatag ang bagsak. Sa sumunod na mga araw, mas pinaigting niya ang pagsasanay. Hindi niya pinapagod ng labis ang tandang, ngunit siniguro niyang nasusubok ang tibay at bilis nito. Pinagmasdan niyang mabuti kung paano ito tumugon sa bawat hamon. Dumating ang araw ng laban. Maagang bumiyahe sina Lolo Elyong at Tomas patungong sabungan sa kabilang bayan. Hindi kalakihan ang kanilang dala, isang kulungan, kaunting pagkain at tahimik na pananalig. Pagdating nila roon, agad napansin ng mga tao ang kakaibang tandang. Ang apat na paa nito ay hindi na maitatago. May mga lumapit upang silipin ito. May nagtanong kung ito ba'y totoo o panlilin lang lamang. Hindi ito panlilin lang, mahinahong sagot ni Lolo Elyong. Ipinanganak siyang ganyan. May ilan ang napangiti, may ilan ang nagtaas ng kilay. Ngunit nang magsimula ang tawagan ng laban, napabilang ang pangalan ni Lolo Elyong sa listahan. Ang makakalaban ni Apat ay isang kilalang malakas na tandang mula sa bayan ng San Isidro. Malaki ang katawan at sanay sa laban. Tahimik na hinawakan ni Lolo Elyong si Apat bago ito ipasok sa loob. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kaniyang mga mata ay puno ng tiwala. Nang magsimula ang laban, agad sumugod ang kalaban. Mabilis at agresibo ang unang atake, ngunit hindi nagulat si Apat. Sa isang iglap, umiwas ito sa pamamagitan ng mabilis na pagliko. Ang dalawang karagdagang paa sa likod ay tila nagsilbing suporta upang hindi ito mawala ng balanse. Sa sumunod na sandali, tumalon si Apat ng mas mataas kaysa inaasahan ng marami. Ang kaniyang pag-atake ay may kasamang kakaibang lakas ng pagtulak mula sa apat na paa. Napaatras ang kalaban. Umigting ang laban. Ilang ulit pang nagpalitan ng atake ang dalawang tandang. Ngunit habang tumatagal, napapansin ng mga manonood na hindi madaling maipit si Apat. Sa tuwing tila matatalo, nakakahanap ito ng paraan upang makaiwas at makabawi. Sa huli, isang malinis at matatag na talon
ang nagbigay kay Apat ng kalamangan. Napaurong ang kalaban at hindi na nakabawi. Naging tahimik ang sabungan sa loob ng ilang segundo bago sumabog sa usapan ng mga tao. Hindi man labis ang sigawan, malinaw na may paghanga sa kanilang nakita. Hindi nagdiwang ng malakas si Lolo Elyong. Tahimik niyang kinuha si Apat at inilagay sa kulungan. Para sa kanya, ito'y simula pa lamang. Habang pauwi sila ni Tomas, dama niya ang bigat ng bagong responsibilidad. Ang unang panalo ay nagdala ng karangalan, ngunit kasabay nito ang mas malaking pansin. Sa baryo, sinalubong sila ng balita na nauna nang nakarating ang kwento ng kanilang tagumpay. Ang manok na may 4 na paa ay hindi na lamang usap-usapan. Ito'y naging patunay na may kakaibang lakas na taglay. Ngunit sa likod ng tagumpay, alam ni Lolo Elyong na darating ang mas mahirap na pagsubok. At sa kaniyang puso, unti-unti niyang nauunawaan na ang kapalaran ni Apat ay hindi lamang tungkol sa laban sa sabungan, kundi sa mga pagbabagong dala nito sa kanilang buhay. Doon nagsimulang umikot ang mas malalim na hamon para kay Lolo Elyong at sa manok na may 4 na paa. Pagbalik ni na Lolo Elyong at Tomas sa baryo, matapos ang unang panalo ni Apat, hindi na naging katulad ng dati ang kanilang tahimik na pamumuhay. Ang maliit na bahay sa gilid ng palayan ay tila naging sentro ng pansin. May mga dumarating upang bumati, may mga nag-aalok ng pakikipagkaibigan, at may ilan ding lihim na nagmamasid mula sa malayo. Sa bawat pagdaan ni Lolo Elyong sa kalsada, may bumabati at nagtatanong kung kailan muli isasabak si Apat. Ang iba'y hayagang humahanga, sinasabing bihira silang makakita ng ganoong klase ng tandang. Ngunit hindi rin nakaligtas sa kaniyang pandinig ang ilang bulong ng pagdududa. May mga nagsasabing hindi raw patas ang laban kapag kakaiba ang anyo ng manok. May ilan namang nagsasabing baka may lihim na paraan si Lolo Elyong upang palakasin ito. Hindi niya pinatulan ang mga ganoong usapan. Sanay na siya sa ingay ng paligid. Ngunit ngayon ay iba ang pakiramdam. Mas mabigat, mas matalim ang mga tingin. Sa kabila nito, ipinagpatuloy niya ang kaniyang nakasanayang gawain. Tuwing umaga, pinapaliguan niya si Apat at marahang hinahaplos ang makintab nitong balahibo. Sinusuri niya ang 4 na paa upang matiyak na walang sugat o pamamaga. Pinapakain niya ito ng mas masustansiyang halo ng mais at palay, at paminsan-minsan ay dinadagdagan ng gulay upang lumakas ang resistensya. Napansin ni Tomas na mas naging maingat ang kaniyang lolo. Hindi na basta nagpapapasok ng kung sino sa bakuran. Minsan, may mga hindi kilalang tao na nagtanong kung maaari bang makita ng malapitan si Apat. Magalang ngunit matatag ang pagtanggi ni Lolo Elyong. Isang hapon habang papalubog ang araw, dumating si Mang Dario, isang sabunggerong kilala sa pagiging tuso at maparaan. Matagal na itong sumasali sa malalaking laban at may reputasyon sa pagkuha ng anumang kalamangan. Magaling ang manok mo, sabi ni Mang Dario habang nakatitig kay Apat. Sayang kung hindi mo siya itataas sa mas malalaking laban. Hindi agad sumagot si Lolo Elyong. Alam niyang ang ganitong pag-uusap ay hindi basta papuri lamang. May darating na malaking derby sa susunod na buwan, dagdag ni Mang Dario.
Maraming kilalang pangalan ang lalahok. Kung manalo ang manok mo roon, magiging alamat siya. Tahimik na nag-isip si Lolo Elyong. Ang ganitong pagkakataon ay bihira, ngunit kasabay nito ang panganib. Mas mataas ang premyo, mas matindi ang kalaban, at mas mabigat ang kapalit kapag natalo. Pag-iisipan ko, may niyang sagot. Pagkaalis ni Mang Dario, napansin ni Tomas ang bahagyang pag-aalala sa mukha ng kaniyang lolo. "Lolo, sasali ba tayo?" tanong ng bata. "Hindi lahat ng laban ay kailangang pasukin," sagot ni Lolo Elyong. "May tamang oras para sa bawat hakbang." Sa mga sumunod na araw, lalong naging mainit ang usapan sa baryo. May mga nagsasabing duwag si Lolo Elyong kung hindi niya susubukan ang mas malaking laban. May ilan namang nagsasabing tama lamang na maging maingat. Samantala si Apat ay tila walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Patuloy itong lumalakas at mas nagiging matikas ang tindig. Kapag pinapakawalan sa bakuran, makikita ang kakaibang kumpiyansa sa galaw nito. Ang apat na paa ay hindi na lamang pambihira sa paningin. Naging bahagi na ng kaniyang lakas. Isang gabi, habang tahimik ang paligid at tanging huni ng kuliglig ang maririnig, muling naupo si Lolo Elyong sa harap ng kulungan. Pinagmasdan niya si Apat na nakapikit, tila payapang nagpapahinga. Naalala niya ang kaniyang kabataan, ang mga panahong puno siya ng tapang at walang takot sa hamon. Ngunit ngayon, mas malinaw sa kanya ang halaga ng bawat desisyon. Hindi lamang sarili niya ang nakataya, kundi pati ang tiwalang ibinigay sa kanya ng mga taong naniniwala. Sa gitna ng kaniyang pagninilay, naramdaman niyang may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Saglit siyang tumayo at sinilip ang paligid, ngunit wala siyang nakita. Gayunpaman, hindi nawala ang pakiramdam na may ibang nagbabalak. Kinabukasan may napansin siyang kakaiba sa bakod ng kulungan. May bahagyang bakas ng paggalaw, tila may nagtangkang pumasok. Hindi naman nasira ang kulungan, ngunit malinaw na may lumapit. Mas naging maingat siya, dinagdagan niya ang pagkakakandado at hindi na hinahayaang mag-isa si Apat sa gabi. Unti-unting nauunawaan ni Lolo Elyong na ang tunay na kalaban ay hindi lamang nasa loob ng sabungan. May mga taong handang gumawa ng paraan upang pabagsakin ang isang umaangat. Habang papalapit ang balitang derby, lalong tumitindi ang tensyon sa paligid. At sa puso ni Lolo Elyong, si Somdayin Arcoan, ang nagsisimula ng mabuo ang desisyon, isang hakbang na maaring magdala sa kanila sa mas mataas na tagumpay o sa mas mabigat na pagsubok. Ang manok na may apat na paa ay hindi na lamang kakaibang nilalang. Ito'y naging simbolo ng pag-asa, inggit, at kapalarang hindi pa lubusang nasusubok. Lumipas ang ilang araw na puno ng pag-aalinlangan. Sa bawat paggising ni Lolo Elyong, tila mas mabigat ang hangin sa kanilang bakuran. Hindi na lamang simpleng pag-aalaga ang kaniyang ginagawa. Bawat galaw ay may kasamang pag-iingat. Ang balita tungkol sa nalalapit na malaking derby ay patuloy na umiikot sa baryo. Maraming sabungero ang abala sa paghahanda ng kani-kanilang mga manok. May ilan na tahasang nagtatanong kung sasali ba si Lolo Elyong
May mga nakangiting tila may hamon sa mga mata. Isang umaga, habang pinapakain niya si Apat, napansin niyang mas naging matatag ang tindig ng tandang. Mas buo ang dibdib, mas malinaw ang titig. Ang apat na paa nito ay tila ganap ng sanay sa bigat ng katawan. Kapag naglalakad ito sa lupa, hindi na ito mukhang kakaiba, bagkus mukhang mas balanse kaysa sa karaniwang tandang. Lumapit si Tomas at tahimik na tumayo sa tabi ng kanyang lolo. "Lolo," maingat na wika ng bata, "kung sasali tayo, handa po ba si Apat?" Matagal bago sumagot si Lolo Elyong, hindi niya agad inalis ang tingin sa manok. Ang tanong, sabi niya, handa ba tayo sa kung anuman ang mangyari pagkatapos? Hindi lamang pisikal na laban ang iniisip niya. Alam niyang kapag tumaas pa ang pangalan ni Apat, mas dadami ang maghahangad na maagaw ito, sa pamamagitan man ng alok o ng mas masamang paraan. Kinagabihan, dumating muli si Mang Sidor. May dala itong balita. Nakalista na ang mga kalahok sa derby at hinihintay na lamang ang kumpirmasyon ni Lolo Elyong. "Kung hindi ka sasali," sabi ni Mang Sidor, "may iba ang papalit, ngunit sayang ang pagkakataon." Tahimik na nakinig si Lolo Elyong. Sa wakas, huminga siya ng malalim. "Sasali kami," mariin niyang sagot. Nagulat si Tomas, ngunit nakita rin niya ang kakaibang kapanatagan sa mukha ng kaniyang lolo. Ang pasya ay hindi bunga ng yabang o pagnanais ng pera, kundi ng paniniwalang hindi dapat takasan ang pagkakataong dumating. Mula noon, mas naging sistematiko ang kanilang paghahanda. Pinili ni Lolo Elyong ang tamang oras ng pagpapakain at ehersisyo. Hindi niya pinahintulutang mapagod ng labis si Apat. Sa halip, tinutukan niya ang bilis at tiempo ng pagtalon. Napansin niyang kapag pinapaharap si Apat sa ibang tandang sa ensayo, hindi ito agad sumusugot. Tila sinusuri muna ang galaw ng kalaban bago umatake. Ang dalawang karagdagang paa ay nagbibigay rito ng kakaibang tulak, lalo na kapag kailangan nitong bumuelo. Ngunit kasabay ng paghahanda ay ang pagdami ng tensyon sa baryo. Isang gabi, may narinig silang kaluskos malapit sa kulungan. Agad lumabas si Lolo Elyong na may dalang ilaw. May aninong mabilis na nawala sa dilim. Hindi niya nahuli ang sinuman, ngunit malinaw na may nagmamatsyag. Kinabukasan, kinausap niya si Tomas. "Hindi lahat ng tao ay matutuwa sa tagumpay ng iba," sabi niya. "Kaya kailangang mas maging maingat." Dinagdagan nila ang bakod at inayos ang kandado. Maging ang kanilang aso ay inilapit sa kulungan tuwing gabi. Habang papalapit ang araw ng derby, tila mas tumitibay ang samahan ng maglolo. Hindi lamang manok ang kanilang inihahanda rin nila ang kanilang loob sa anumang resulta. Isang hapon, habang pinagmamasdan ni Lolo Elyong ang paglubog ng araw, napansin niyang tila may kakaibang ningning sa mga mata ni Apat. Hindi ito ang karaniwang likas na tapang ng isang tandang. Mayroon itong katahimikang nagbibigay ng tiwala. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang tunay na halaga ng kanilang paglalakbay ay hindi nasusukat sa panalo o talo. Ito'y nasusukat sa tapang na harapin ang hamon at sa pananatiling marangal sa gitna ng tukso. Dumating ang gabi bago ang derby. Tahimik ang baryo, ngunit sa puso ni Lolo Elyong
ay may mahinahong tibok ng pag-asa. Alam niyang sa pagsikat ng araw, haharap sila sa mas malaking laban. Isang laban na maaaring mag-angat sa pangalan ni Apat o magbigay ng aral na hindi malilimutan. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, pinikit ni Lolo Elyong ang kaniyang mga mata at tinanggap ang bigat ng kaniyang pasya. Ang manok na may 4 na paa ay handa na. At kasama nito, handa na rin siyang harapin ang kapalarang naghihintay. Maagang nagising sina Lolo Elyong at Tomas sa araw ng Derby. Hindi pa sumisikat ang araw ay nakahanda na ang kulungan ni Apat. Maingat na tinakpan upang hindi ito maabala sa biyahe. Tahimik ang kanilang pag-alis sa baryo, ngunit sa bawat hakbang ay ramdam ang bigat ng araw na naghihintay. Habang binabaybay nila ang daan patungo sa malaking sabungan sa bayan, kapansin-pansin ang dami ng taong patungo rin doon. May mga tricycle na may sakay na kulungan, may mga naglalakad na bitbit ang kani-kanilang mga tandang. Ang usapan sa hangin ay puro laban, taktika at pangalan ng mga kilalang sabungero. Pagdating nila sa sabungan, sinalubong sila ng malawak na espasyo at mataas na ingay ng mga taong nagtitipon. Hindi tulad ng maliliit na laban sa baryo, mas organisado at mas mabigat ang pakiramdam ng lugar. Nakasulat sa malaking tarpaulin ang pangalan ng Derby at nakapila ang mga kalahok para sa rehistro. Nang ilabas ni Lolo Elyong si Apat mula sa kulungan, agad itong napansin ng mga tao sa paligid. Hindi na bago ang kwento tungkol sa tandang na may 4 na paa, ngunit iba pa rin ang makita ito ng personal. May mga lumapit upang masilayan ito, may mga nagbulungan, at may mga seryosong tumingin na para bang sinusukat ang kakayahan nito. Tahimik lamang si Lolo Elyong habang tinatapos ang rehistro. Hindi siya nagpakita ng kayabangan o kaba. Sa tabi niya, mahigpit ang hawak ni Tomas. Sa hawakan ng kulungan, tila ba may takot na maagaw ang kanilang alaga. Hindi nagtagal ay tinawag ang kanilang numero para sa unang laban. Ang makakatunggali ni Apat ay isang tanyag na tandang mula sa malayong bayan, kilala sa bilis at tibay. Malaki ang katawan nito at makintab ang balahibo. Ramdam ng mga manonood na magiging kapana-panabik ang sagupaan. Bago ipasok sa loob, marahang hinawakan ni Lolo Elyong si Apat. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kaniyang mga mata ay puno ng tiwala at paalala. Para sa kaniya, sapat na ang tahimik na ugnayan nila ng manok. Nang magsimula ang laban, agad na sumugod ang kalaban. Mabilis ang unang atake, tila nais tapusin ang laban sa maagang yugto. Ngunit si Apat ay hindi nagpadaig. Sa tulong ng 4 nitong paa, nakaiwas ito sa unang pagsalakay at mabilis na nakabawi ng pwesto. Napansin ng mga manonood ang kakaibang galaw ni Apat. Sa bawat pagtalon, tila mas matatag ang kaniyang paglapag. Kapag napipilitan itong umatras, hindi ito nawawalan ng balanse. Ang dalawang karagdagang paa ay nagsisilbing suporta sa biglaang liko at pagtalon. Umiinit ang laban. Ilang ulit na nagpalitan ng atake ang dalawang tandang. May sandaling tila nadikitan si Apat at saglit na tumahimik ang paligid. Ngunit sa halip na bumigay, lalo itong naging maingat. Hindi ito nagpadalos-dalos.
Hinintay nito ang tamang sandali. At nang dumating ang pagkakataon, isang mabilis at mataas na talon ang ginawa ni Apat. Mula sa matatag na pagtulak ng apat na paa, nakalikha ito ng puwersang hindi inaasahan ng kalaban. Napaurong ang katunggali at nawala ng tiempo. Sa ilang sandali pa, naging malinaw ang kalamangan. Unti-unting bumaling ang sigaw ng mga tao sa paghanga. Hindi man malakas ang palakpakan, ramdam ang pag-amin na kakaiba nga ang manok ni Lolo Elyong. Nang ideklara ang panalo, hindi nagdiwang ng malakas ang maglolo. Tahimik nilang kinuha si Apat at dinala ito sa gilid upang mapahinga. Sinuri ni Lolo Elyong ang katawan ng tandang. May kaunting gasgas, ngunit walang malalim na sugat. Ngunit habang nagpapahinga sila, may ilang matang seryosong nakatingin mula sa di kalayuan. Hindi lahat ay natuwa sa naging resulta. May mga nag-uusap ng mahina, tila may binabalak. Lumapit si Mang Dario na may bahagyang ngiti. Magaling, sabi niya, Mama, pero mas mahirap ang susunod. Tumango lamang si Lolo Elyong. Alam niyang totoo yon. Ang unang panalo sa derby ay hindi katapusan. Sa halip, ito'y paanyaya sa mas mabibigat na laban. Habang hinihintay ang susunod na tawag, napansin ni Tomas na may kakaibang tensyon sa paligid. Mas maraming taong nagmamasid, mas maraming nag-uusisa. Sa gitna ng malaking sabungan, malinaw na ang manok na may apat na paa ay hindi na lamang isang kakaibang nilalang. Ito'y isa ng hamon sa mga nakasanayang paniniwala at lakas ng iba. At habang papalalim ang araw at papalapit ang susunod na laban, alam ni Lolo Elyong na ang tunay na pagsubok ay hindi pa dumarating. Matapos ang ikalawang panalo ni Apat sa malaking derby, mas lalong umigting ang usapan sa sabungan. Hindi na lamang ito simpleng pagkapanalo ng isang kakaibang tandang. Naging simbolo ito ng hamon sa mga veteranong sabungero. Habang nagpapahinga si Apat sa isang sulok na may lilim, maingat na pinupunasan ni Lolo Elyong ang bahagyang sugat sa pakpak nito. Tahimik ang matanda, ngunit malinaw sa kaniyang mga mata ang pag-iingat. Sa tabi niya si Tomas ay nakamasid sa paligid. Wari may inaasahang hindi ka nais-nais na mangyari. May ilang lalaking lumapit, hindi upang bumati, kundi upang magtanong ng may halong pagdududa. Sigurado ba kayong natural ang ganiyang anyo? Tanong ng isa, tila naghahanap ng butas. Simula nang mapisay mahinahong sagot ni Lolo Elyong. Wala kaming binago. Hindi na sumagot ang lalaki, ngunit nagpalitan sila ng tingin ng kaniyang kasama bago umalis. Ramdam ni Tomas ang tensyon. Lumipas ang ilang oras at tinawag muli ang pangalan ni Lolo Elyong para sa susunod na laban. Mas mabigat ang kalaban sa pagkakataong ito. Isang tandang na may mahabang tala ng panalo at kilala sa lakas ng unang atake. Bago magsimula, marahang kinapa ni Lolo Elyong ang dibdib ni Apat. Ramdam niya ang malakas at pantay na tibok nito. Hindi ito nagpapakita ng pagod. Sa halip, tila mas tumitindi ang tapang habang lumalalim ang araw. Sa pagsisimula ng laban, agad sumugod ang kalaban. Mabilis at walang pag-aalinlangan. Ngunit sa unang banggaan pa lamang, pasasina niya pa dati na niya ma'am. Napansin niya mga manonood ang kakaibang katatagan ni Apat.
Hindi ito basta natitinag. Ang apat na paa nito ay nagbibigay ng mas matibay na sandigan sa bawat sagupaan. Ngunit hindi naging madali ang laban. Ilang ulit na nagkaroon ng dikitan at malapit na sitwasyon. May sandaling tila na puwersa si Apat na umatras ng mas malayo kaysa dati. Tahimik ang sabungan, nakatutok ang lahat sa bawat galaw. Sa halip na magmadali, unti-unting binago ni Apat ang kaniyang estratehiya. Hindi na ito agad tumatalon ng mataas. Sa halip, ginamit nito ang bilis sa pagliko at pag-ikot, pinapagod ang kalaban. Sa bawat pag-atras, mabilis itong nakakabawi ng balanse dahil sa karagdagang suporta ng likurang mga paa. Unti-unting bumagal ang kalaban. Nang makita ni Apat ang pagkakataon, isang mabilis at eksaktong pagtalon ang isinagawa nito. Mula sa ibabang posisyon, nagawang maitaas ang katawan ng may lakas na hindi inasahan ng katunggali. Sa ilang sandali, naging malinaw ang resulta. Hindi na itago ng mga tao ang pagkagulat. Ang ilan ay pumalakpak, ang iba'y tahimik na nag-isip. Ang manok na may apat na paa ay hindi lamang kakaiba. Ito'y may kakayahang tumapat sa pinakamahusay. Ngunit kasabay ng tagumpay ay ang paglalim ng anino ng panibugho. Pagkatapos ng laban, may opisyal na lumapit upang suriin si Apat ng mas mabuti. Sinuri ang mga paa, ang mga pakpak, at ang pangkalahatang kondisyon. Wala silang nakita na paglabag. Lahat ay malinaw na likas sa katawan nito. Gayunpaman, hindi nawala ang bulungan sa paligid. Habang naghahanda sila para umuwi, may isang lalaking hindi kilala ang tahimik na lumapit kay Tomas. Ingat kayo sa pag-uwi, sabi nito ng mahina. Hindi lahat ay handang tanggapin ang talo. Bago pa makapagtanong si Tomas, nakalayo na ang lalaki. Sa biyahe pa uwi, mas naging tahimik ang maglolo. Hindi sila nagdiwang. Ang dalawang panalo ay nagdala ng karangalan. Ngunit malinaw na may kasunod itong panganib. Pagdating sa baryo, sinalubong sila ng ilang kapitbahay na tuwang-tuwa sa balita. Ngunit sa gilid ng mga nakangiti, may ilang matang malamig ang tingin. Kinagabihan, mas pinatatag ni Lolo Elyong ang kulungan. Dinagdagan niya ang tali at inayos ang mga pako sa bakod. Hindi siya nagsasalita ng marami. Ngunit alam ni Tomas na may bumabagabag sa kanya. Lolo, mahinang tanong ng bata, natatakot po ba kayo? Hindi agad sumagot ang matanda. Tumingin siya kay Apat na tahimik na nakatayo sa loob ng kulungan. Hindi sa laban, sagot niya sa wakas, kundi sa mga taong hindi marunong tumanggap. Sa gabing iyon, mas naging mapagmatyag si Lolo Elyong. Hindi lamang niya binabantayan ang kaniyang manok, kundi pati ang mga aninong gumagalaw sa dilim ng baryo. Ang tagumpay ay lalong nagpalakas kay Apat, ngunit kasabay nito ay ang paglapit ng mga hamong hindi kayang sukatin ng Apat na paa lamang. Hindi naging payapa ang mga sumunod na gabi matapos ang matagumpay na laban sa derby. Kahit tahimik ang baryo sa panlabas na anyo, may pakiramdam si Lolo Elyong na tila may nag-aabang ng pagkakataon. Mas naging mahigpit ang pagbabantay nila kay Apat.
Inilipat ni Lolo Elyong ang kulungan nito sa mas malapit sa kanilang bahay. Ang dating pwesto sa dulong bahagi ng bakuran ay pinalitan ng mas maliwanag at mas nakikitang lugar. Ang kanilang aso ay doon na rin itinali tuwing gabi. Isang gabing walang buwan habang mahimbing ang tulog ni Tomas, na natiling gising si Lolo Elyong. Nakaupo siya sa isang bangko sa gilid ng pinto, hawak ang lumang lampara. Ang hangin ay malamig at halos walang marinig kundi ang mahihinang tunog ng mga dahon. Maya-maya napansin niyang biglang nag-iba ang kilos ng kanilang aso. Umangat ang tainga nito at bahagyang umungol. Tumayo si Lolo Elyong at marahang naglakad patungo sa likod ng bahay. Sa dilim, may bahagyang aninong gumalaw malapit sa bakod. Hindi ito malinaw ngunit sapat upang maramdaman ang presensya. Itinaas niya ang lampara at lumakas ang liwanag sa paligid. "May tao ba dyan?" Matatag niyang tanong. Walang sumagot, ngunit narinig niya ang mabilis na yabag palayo. Hindi na niya hinabol. Mas mahalaga sa kanya ang tiyaking ligtas si Apat. Paglapit niya sa kulungan, nakita niyang bahagyang nakaangat ang isang kawat sa gilid. Hindi ito ganap na nabuksan, ngunit malinaw na may nagtangkang pasukin ito. Doon niya napagtanto na hindi na lamang inggit ang umiikot sa kanilang paligid. May mga taong handang gumawa ng masama upang mapahinto ang pag-angat ni Apat. Kinabukasan, hindi niya agad sinabi kay Tomas ang buong pangyayari. Ngunit napansin ng bata ang lalong pag-iingat ng kaniyang lolo. Dinagdagan nila ang kawat, inayos ang bakod at naglagay ng mas matibay na kandado. Habang patuloy ang paghahanda para sa susunod na yugto ng derby, mas naging maingat si Lolo Elyong sa paglalabas kay Apat. Hindi na niya ito ipinapakita sa kung sino man. Ang dating bukas na bakuran ay naging pribado at tahimik. Isang hapon dumating si Mang Sidor na may seryosong mukha. "May narinig akong usapan," sabi nito. "May ilang sabungero ang hindi kumbinsido sa sunod-sunod mong panalo. May balak daw silang magreklamo kahit wala namang malinaw na batayan." Hindi nagulat si Lolo Elyong. "Wala silang makikita." Mahinahon niyang sagot. "Malinis ang laban." "Alam ko," tugon ni Mang Sidor, "pero hindi lahat ay patas mag-isip." Pagkaalis ng bisita, mas tumibay ang loob ni Lolo Elyong. Hindi siya papayag na takutin o pahintuin ang mga pananakot. Ngunit alam niyang kailangang maging mas matalino kaysa matapang. Samantala si Apat ay tila lalong tumitibay. Sa bawat ensayo mas malinaw ang kumpiyansa sa galaw nito. Kapag tumatakbo, halos hindi na halata ang kakaibang anyo. Ang apat na paa ay nagiging likas na bahagi ng kaniyang lakas. Isang araw bago ang susunod na laban, nagpasya si Lolo Elyong na dalhin si Apat sa isang tahimik na bahagi ng bukirin. Doon niya ito pinatakbo sa malawak na lupa, malayo sa mata ng maraming tao. Habang pinagmamasdan niya ang tandang na tumatakbo sa ilalim ng araw, napangiti siya ng bahagya. Hindi lamang ito manok na may apat na paa. Isa itong patunay na may mga bagay sa mundo na hindi maipapaliwanag ng simpleng paghusga. Ngunit sa kabila ng sandaling kapayapaan,
Alam niyang ang tunay na laban ay hindi lamang laban sa sabungan. Ito'y laban sa takot, sa inggit, at sa paninira. Sa pagsapit ng gabi, mas malinaw na ang pasya ni Lolo Elyong. Hindi siya uurong. Ngunit kasabay ng kaniyang determinasyon ay ang pag-unawa na ang bawat hakbang pasulong ay may kaakibat na panganib. At sa dilim ng baryo may mga matang patuloy na nagmamasid, naghihintay ng pagkakataon. Habang papalapit ang huling yugto ng derby, mas lalong naging mabigat ang pakiramdam sa paligid ng baryo. Hindi man ito lantaran, panangisinaan na taranan ngunit dama ni Lolo Elyong ang pagbabago sa pakikitungo ng ilan sa kanya. May mga dating masiglang bumabati na ngayoy tipid na lamang ang ngiti. May mga nag-uusap na biglang tumatahimik kapag siya'y napapalapit. Sa kabila nito, nanatili siyang kalmado. Araw-araw ay pareho pa rin ang kaniyang gawain. Paglilinis ng kulungan, maingat na pagpapakain kay Apat, at tahimik na pagmamasid sa kalagayan nito. Hindi niya hinayaang maapektuhan ang tandang sa anumang tensyon sa paligid. Isang hapon, habang si Tomas ay nasa paaralan at si Lolo Elyong ay nag-aayos ng mga kahoy sa likod ng bahay, may isang matandang lalaki ang dahan-dahang lumapit sa kanilang bakuran. Si Mang Sito ito, isang retiradong sabungero na bihira nang makita sa mga laban. Tahimik itong tumayo sa may bakod at tumango bilang pagbati. "Elyong," sabi niya sa mababang tinig, "mag-iingat ka." Napatigil si Lolo Elyong at lumapit. "Ano ang ibig mong sabihin?" May sandaling tumingin muna si Mang Sito sa paligid bago muling nagsalita. "May narinig akong usapan sa bayan. May ilan na hindi nasisiyahan sa pag-angat ng manok mo. Hindi nila kayang talunin sa patas na laban, kaya may balak silang ibang paraan." Hindi agad nagsalita si Lolo Elyong. Ang mga hinala niya noong mga nakaraang gabi ay tila nagkaroon ng malinaw na anyo. "May pangalan ka bang narinig?" Mahinahon niyang tanong. Umiling ang matanda. Hindi malinaw, ngunit seryoso ang kanilang usapan. Hindi lamang ito tsismis. Nagpasalamat si Lolo Elyong sa babala. Pagkaalis ni Mang Sito, matagal siyang nakatayo sa gitna ng bakuran, nakatingin sa kulungan ni Apat. Sa gabing iyon, hindi lamang kandado ang kaniyang dinagdagan. Inilipat niya ang kulungan sa loob mismo ng bakod na mas malapit sa kanilang silid. Maging si Tomas ay inabisuhan niyang huwag basta magpapapasok ng sinuman. "Lolo, may mangyayari po ba?" Tanong ng bata nang mapansin ang seryosong mukha ng matanda. "Wala kung magiging maingat tayo," sagot niya. "Hindi natin kontrolado ang isip ng iba, pero kaya nating bantayan ang sarili natin." Samantala sa bayan, patuloy ang paghahanda para sa huling laban ng derby. Kumakalat ang usapan na ang manok na may 4 na paa ang pinakaabangang kalahok. May mga sabungero na tila determinadong patunayan na kayang talunin ang kakaibang tandang. Isang araw bago ang laban, may dumating na sulat na iniwan sa may tarangkahan ng bahay ni Lolo Elyong. Walang pangalan ang nagpadala. Maikli lamang ang nakasulat. Hindi lahat ng laban ay natatapos sa loob ng sabungan. Tahimik na binasa ni Lolo Elyong ang mensahe at saka ito tiniklop.
Hindi niya ipinakita kay Tomas, ngunit malinaw sa kanya ang ibig sabihin nito. Isa itong babala o pagbabanta. Sa kabila ng lahat, hindi siya umurong. Sa halip, mas naging buo ang kaniyang loob. Hindi niya hahayaan na ang takot ang magdikta ng kanilang kapalaran. Kinagabihan, naupo siya sa tabi ng kulungan ni Apat. Pinagmasdan niya ang tandang na payapang nakatayo, tila walang kamalay-malay sa mga aninong umiikot sa kanilang paligid. Hindi kita pababayaan, mahina niyang wika. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lolo Elyong na ang laban ay hindi na lamang tungkol sa panalo o premyo. Ito'y tungkol sa pagprotekta sa isang bagay na pinaghirapan at minahal. Sa paglapit ng araw ng huling laban, mas tumitibay ang kanilang determinasyon. Ngunit kasabay nito ang pakiramdam na may malaking pagsubok na naghihintay. Isang pagsubok na maaaring dumating sa oras na hindi nila inaasahan. Sumikat ang araw ng huling yugto ng derby na tila mas maliwanag kaysa karaniwan. Ngunit sa dibdib ni Lolo Elyong, may bigat na hindi maipaliwanag. Hindi dahil sa kaba sa laban, kundi sa mga babalang bumabalot sa kanilang paglalakbay. Maaga silang umalis ni Tomas, dala si Apat na tahimik, ngunit matatag ang tindig. Wala nang gaanong usapan sa pagitan nila. Pareho nilang alam na ang araw na ito ang magtatakda ng susunod na kabanata ng kanilang buhay. Pagdating sa sabungan, kapansin-pansin ang mas malaking bilang ng tao. Halos puno ang mga upuan at mas mataas ang mga pusta. Sa bawat sulok ay may nag-uusap tungkol sa manok na may 4 na paa. May mga sabik, may mga naghihintay ng pagkatalo nito. Tahimik na nagparehistro si Lolo Elyong. Hindi niya pinansin ang mga matang nakatutok sa kanila. Inilagay niya si Apat sa isang maaliwalas na bahagi ng lugar, malayo sa siksikan. Ilang sandali pa'y tinawag ang kanilang numero. Ang makakalaban ni Apat ay isang tanyag na kampeon sa rehiyon. Isang tandang na kilala sa lakas at bilis at hawak ng isang mayamang sabungero na bihasa sa malalaking laban. Tahimik ang paligid habang ipinapasok ang 2 manok sa gitna. Nang magsimula ang laban, agad na naramdaman ang tensyon. Ang kalaban ay hindi basta sumusugod, maingat din ito, tila pinag-aralan ang estilo ni Apat. Nagpalitan sila ng unang pag-atake. Mabilis ang kilos ng kalaban, ngunit kapansin-pansin ang kakaibang balanse ni Apat. Sa bawat pagtalon, ang 4 na paa ay nagbibigay ng mas matatag na paglapag. Hindi naging madali ang sagupaan. May sandaling napuwersa si Apat na umatras. Bahagyang nadapuan ng tama ang pakpak nito at napansin ni Tomas ang pagkipot ng kaniyang paghinga. Ngunit hindi bumigay si Apat. Sa halip, nagbago ito ng galaw. Hindi na nito hinabol ang kalaban. Hinintay nito ang pagkakamali. At nang dumating ang sandaling iyon, mabilis at mataas ang naging talon ni Apat. Mula sa matibay na pagtulak ng 4 na paa, nagawa nitong makuha ang kalamangan. Tahimik ang sabungan sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, unti-unting nagkaroon ng pagkilala sa nangyari. Ngunit sa gitna ng halos malinaw na tagumpay, may isang opisyal ang lumapit at itinaas ang kamay.
may reklamo. Ayon sa kampo ng kalaban, hindi raw patas ang laban dahil sa kakaibang anyo ni Apat. Iginiit nilang may di pangkaraniwang bentahe ito at dapat suriin muli. Nagkaroon ng mahabang talakayan. Sinuri ng mga opisyal si Apat sa harap ng marami. Tinignan ang mga paa, ang katawan at ang kondisyon nito. Tahimik na nakatayo si Lolo Elyong habang pinagmamasdan ang pagsusuri. Hindi siya nagsalita ng hindi kailangan. Alam niyang wala silang nilabag. Sa huli, nagpasya ang mga opisyal na walang batayan ng reklamo. Ipinanganak si Apat na may 4 na paa at walang ginawang pagbabago sa katawan nito. Ang laban ay itinuturing na patas. Ipinahayag ang panalo. Ngunit hindi lahat ay nasiyahan. Habang papalabas sila ng sabungan, napansin ni Tomas ang ilang taong nakatingin ng may galit. May mga bulong na hindi na maitago ang pagkadismaya. Sa kabila ng tagumpay, hindi nagdiwang si Lolo Elyong. Sa kaniyang isip, malinaw na ang panalo ay hindi katapusan ng laban. Pagdating sa bahay, agad niyang inilagay si Apat sa loob ng mas ligtas na bahagi ng kulungan. Masusi niyang sinuri ang bawat galos at pinahira ng lunas. "Panalo tayo, Lolo," mahinang sabi ni Tomas. Tumango si Lolo Elyong, ngunit nanatiling seryoso ang mukha. "Hindi pa tapos," sagot niya. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay hindi ang nasa gitna ng sabungan, kundi ang kasunod nito. Sa labas ng kanilang bakuran, tahimik ang gabi. Ngunit sa puso ni Lolo Elyong, malinaw na may paparating na pagsubok. Isang pagsubok na maaaring magpabago sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Ilang araw matapos ang pinakahuling laban sa derby, tila pansamantalang bumalik sa katahimikan ng baryo. Humupa ang mga bulong-bulungan at tila nagsawa na ang ilan sa paksa tungkol kay Apat. Ngunit sa kabila ng panlabas na kapayapaan, hindi pa rin inaalis ni Lolo Elyong ang kaniyang pag-iingat. Mas maaga na niyang isinasara ang bakod tuwing dapit hapon. Hindi na niya hinahayaang mag-isa si Apat sa labas. Maging si Tomas ay inuutusang huwag basta magkwento sa iba tungkol sa kanilang mga plano. Isang umaga, nagising si Tomas ng mas maaga kaysa karaniwan. May kakaiba siyang pakiramdam na tila may kulang. Agad siyang lumabas ng silid at dumiretso sa kulungan. Napatigil siya. Bukas ang kandado. Nanlambot ang kaniyang tuhod. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa loob. Wala si Apat. Hindi siya agad nakapagsalita. Para bang tumigil ang oras sa sandaling iyon. Ilang segundo pa bago niya natawag ang kaniyang lolo. Mabilis na lumabas si Lolo Elyong at lumapit sa kulungan. Isang tingin lamang ay alam na niya ang nangyari. Walang bakas ng sirang kawad, ngunit malinaw na ginamitan ng maingat na kamay ang kandado. Tahimik niyang hinawakan ang pinto ng kulungan. Walang galit sa kaniyang mukha, kundi mabigat na pagtanggap. "Lolo," nanginginig ang tinig ni Tomas. "Sino po ang gumawa nito?" Hindi agad sumagot ang matanda. Lumibot siya sa bakuran, sinuri ang lupa. May bahagyang bakas ng yabag malapit sa bakod, ngunit hindi malinaw kung kanino. Pinaghandaan nila ito, mahina niyang sabi. Mabilis kumalat ang balita sa baryo.
May mga nagkunwaring nagulat, may mga tunay na nalungkot. Ngunit sa likod ng mga reaksyon, alam ni Lolo Elyong na hindi aksidente ang pagkawala. May ilang nagmungkahing magreklamo sa barangay. May nagsabing baka tinangay ng mga natalong sabungero sa derby, ngunit walang konkretong ebidensya. Sa maghapon, naglibot si Lolo Elyong at Tomas sa mga kalapit na lugar. Nagtanong sila sa mga kakilala, dumaan sa palayan, sinilip ang mga abandonadong kubo, ngunit walang bakas ni Apat. Sa bawat hakbang, lalong bumibigat ang pakiramdam ni Tomas. Hindi lamang manok ang nawala, bahagi ito ng kanilang pagsasama at pangarap. Nang sumapit ang hapon, umuwi silang pagod at tahimik. Umupo si Lolo Elyong sa bangkong kahoy sa labas ng bahay, nakatanaw sa kulungang ngayoy walang laman. Kasalanan ko po ba? Mahinang tanong ni Tomas. Baka po may nakalimutan akong isara. Umiling si Lolo Elyong. Hindi ito pagkakamali, may nagplano nito. May sandaling nanahimik ang dalawa. Lolo, susuko na po ba tayo? Tanong ng bata. Matagal bago sumagot ang matanda. Tumingin siya sa malayo sa direksyon ng bayan kung saan huling nasilayan ang tagumpay ni Apat. Hindi, mariin niyang sagot. Hindi tayo susuko. Sa kabila ng kawalan ng malinaw na ebidensya, may kutob siya kung saan maaaring dinala ang tanda. Ang mga taong may dahilan at kakayahan ay iisa ang lugar na maaaring pagdalhan nito ang mas malalaking sabungan sa labas ng kanilang bayan. Kinagabihan, habang tahimik ang baryo, hindi natulog agad si Lolo Elyong. Pinagmasdan niya ang bakanting kulungan at sa kaniyang isip ay malinaw ang isang bagay. Ang pagkawala ni Apat ay hindi katapusan ng kwento. Ito ang simula ng mas mabigat na paghahanap. Sa dilim ng gabi, mas tumibay ang kaniyang pasya. Hindi niya hahayaang manatiling misteryo ang nangyari. Ang manok na may 4 na paa ay hindi basta mawawala ng walang bakas. At sa puso ng matandang sabunghero, muling sumiklab ang apoy ng determinasyon. Hindi para sa panalo, kundi para sa pagbawi sa isang bagay na inagaw sa kanila. Hindi na hinintay ni Lolo Elyong ang paglipas ng maraming araw bago kumilos. Kinaumagahan pa lamang matapos ang pagkawala ni Apat. Nagpasya siyang pumunta sa bayan kung saan ginanap ang huling derby. May kutob siyang doon magsisimula ang kaniyang paghahanap. Kasama si Tomas, sumakay sila ng maagang biyaheng tricycle. Tahimik ang dalawa sa buong biyahe. Sa isip ni Tomas ay halo-halong takot at pag-asa, samantalang sa mukha ni Lolo Elyong ay mababanag ang matatag na pagpapasya. Pagdating sa bayan, agad silang nagtungo sa sabungan. Wala nang laban sa araw na iyon, ngunit may ilang taong nag-aayos at naglilinis ng lugar. Lumapit si Lolo Elyong sa isang matandang tagapag-alaga ng kulungan na madalas niyang nakikita noon. May itatanong sana ako, mahinahon niyang sabi. May nakita ba kayong kakaibang tandang nitong mga nakaraang araw? Isang may 4 na paa. Napatingin ang lalaki at tila nag-isip. May narinig akong usapan, sagot nito matapos ang ilang sandali. May isang mayamang sabunghero raw na naghahanap ng ganong klase ng manok. Pero hindi ko alam kung totoo. Anong pangalan? Tanong ni Tomas agad.
Umiling ang matanda. Hindi ko narinig ng malinaw, pero galing daw sa kabilang bayan, sa may malaking palaisdaan. Nagpasalamat si Lolo Elyong at agad silang naglakad palayo. Habang naglalakad, napansin ni Tomas na mas bumilis ang hakbang ng kaniyang lolo. "Lolo, baka po siya nga ang kumuha," sabi ng bata. "Hindi tayo magbibintang ng walang patunay," sagot ng matanda. "Pero susundan natin ang bakas." Mula sa sabungan, nagtungo sila sa lugar na tinutukoy ng tagapag-alaga. Malawak ang lupain doon, may malalaking bahay at kulungang yari sa bakal. Malinaw na may kaya ang mga nakatira. Habang nagmamasid sila mula sa di kalayuan, may narinig si Tomas na tila pamilyar na tilaok. Hindi ito ang karaniwang tilaok ng tandang. May kakaibang lakas at haba ang tunog. Napatigil si Lolo Elyong. Muli nilang narinig ang tilaok. Hindi na kailangan ng paliwanag. Kilala niya ang tunog na iyon. Ilang buwan niyang narinig tuwing umaga sa kanilang bakuran. "Siya iyon," mahina niyang sabi. Lumapit sila sa bakod ng malawak na kulungan. Sa loob may ilang tandang na nakahiwalay sa kanilang pwesto. At sa pinakadulong bahagi, nakita nila ang isang tandang na hindi maitatanggi ang kakaibang anyo. 4 ang paa. Bahagyang pumayat ito, ngunit malinaw na si 4 iyon. Naramdaman ni Tomas ang pag-init ng kaniyang mga mata. "Lolo, si 4 nga po." Ngunit bago pa sila makalapit ng husto, may lumabas na lalaki mula sa malaking bahay. Matangkad at maayos ang pananamit, may tindig na sanay sa utos. "Ano ang kailangan ninyo rito?" Malamig nitong tanong. Hindi nagtaas ng boses si Lolo Elyong. "Ang manok na iyon ay sa amin. Ninakaw ito mula sa aming bakuran." Bahagyang ngumiti ang lalaki. "May patunay ba kayo?" Natahimik si Tomas. Wala silang dalang dokumento. Wala ring marka na magpapatunay na sa kanila nga ang tandang. "Alam ko ang manok ko," sagot ni Lolo Elyong. "Ako ang nag-alaga mula ng mapisa." Tila maraming kwento ang umiikot tungkol sa kaniyang klase ng manok. Tugon ng lalaki. Ngunit hindi lahat ng kwento ay totoo. Tahimik na tumayo si Lolo Elyong, nakatitig kay 4 na tila nakilala rin sila at bahagyang gumalaw sa loob ng kulungan. "Hindi ko ito ibibigay," dagdag ng lalaki. "Binili ko ito sa taong nagdala rito." "Kanino?" tanong ng matanda. "Hindi ko obligasyong sabihin." Sa sandaling iyon, malinaw kay Lolo Elyong na hindi magiging madali ang pagbawi. Hindi sapat ang pagkilala lamang. Kailangan niya ng patunay at paraan. Hinawakan niya ang balikat ni Tomas at marahang hinila palayo. Hindi siya nakipagtalo pa. Habang naglalakad sila pabalik sa kalsada, tumingin si Tomas sa kaniyang lolo. "Lolo, paano na po?" Huminto si Lolo Elyong at muling tumingin sa malawak na lupain kung saan naroon si 4. "Kung sa maayos na paraan ito kinuha," sabi niya, "sa maayos na paraan din natin babawiin." Sa puso ng matandang sabungero, mas tumibay ang determinasyon. Hindi sapat ang galit. Kailangan niya ng tamang hakbang. Sa unang pagkakataon mula nang mawala si 4,
Naramdaman ni Tomas na hindi pa tapos ang laban, hindi sa sabungan, kundi sa paghahanap ng katarungan. Pagbalik nila sa baryo, hindi nagpahinga si Lolo Elyong. Alam niyang kung padalos-dalos ang kaniyang hakbang, lalo lamang lalayo sa kanya si Apat. Hindi sapat ang galit o pakiusap, kailangan niya ng malinaw na patunay at suporta. Kinabukasan, nagtungo siya sa barangay upang ipagbigay alam ang nangyari. Isinalaysay niya ang pagkawala ni Apat, ang bukas na kandado at ang kanilang natuklasan sa kabilang bayan. May ilang nakinig ng mabuti, may ilan ding nag-aalinlangan. Ngunit kilala si Lolo Elyong bilang taong hindi basta nagbibintang. Iminungkahi ng kapitan na magsagawa ng formal na pag-uusap sa may-ari ng malawak na lupain. Kung tunay na may bentahan na naganap, dapat may maipakitang katibayan. Kung wala, may dahilan upang pagdudahan ang pinagmulan ng manok. Samantala, kinausap din ni Lolo Elyong ang ilang taong maaaring nakakita ng kahina-hinalang galaw sa gabi ng pagkawala. Isang kapitbahay ang nagbanggit na may narinig siyang sasakyang huminto sandali malapit sa kanilang bakuran noong gabing iyon. Hindi niya ito nabigyang pansin noon, ngunit ngayon ay malinaw na may kaugnayan iyon sa nangyari. Unti-unting nabuo ang larawan ng isang planadong pagkuha. Pagkaraan ng 2 araw, nagtipon ang ilang opisyal ng barangay at nagtungo sila sa malawak na lupain sa kabilang bayan. Kasama si Lolo Elyong at Tomas, tahimik ngunit matatag ang kanilang tindig. Muling lumabas ang lalaking may-ari ng kulungan. Hindi na ganoon katapang ang kaniyang ngiti nang makita ang presensya ng mga opisyal. Maayos na ipinaliwanag ng kapitan ang dahilan ng kanilang pagpunta. Hiniling nila ang katibayan ng pagbili ng manok, resibo man lamang o pagkakakilanlan ng nagbenta. Sandaling natahimik ang lalaki, wala siyang maipakitang malinaw na dokumento. Ayon sa kanya, nagtiwala lamang siya sa nagdala ng tandang at agad itong binayaran. Kung gayon, sabi ng kapitan, kailangang patunayan kung sino ang tunay na may-ari. Lumapit si Lolo Elyong sa kulungan. Hindi siya nagmadali. Tumayo siya sa harap ni Apat at marahang tumawag sa pangalang ibinigay nila rito. Apat! Sa loob ng kulungan, bahagyang umangat ang ulo ng tanda. Lumapit ito sa harap at tumilaok ng malakas. Ang kilos nito ay hindi tulad ng sa ibang tao na lumalapit. May pagkilala sa galaw, tila pamilyar ang tinig. Hinayaan ng mga opisyal na buksan ang kulungan. Nang makalabas si Apat, hindi ito nag-atubiling lumapit kay Lolo Elyong. Umikot ito sa paanan ng matanda, gaya ng nakasanayan sa kanilang bakuran. Tahimik ang paligid. Hindi na kinailangang magtaas ng boses o magbanggit ng maraming salita. Ang kilos ni Apat ang nagsilbing patunay. Huminga ng malalim ang lalaking may-ari ng lupain. Kung ganoon, sabi niya, mali ang taong nagbenta sa akin. Hindi na pinalaki pa ang usapan. Sa harap ng mga opisyal, malinaw na ibinalik ang pagmamay-ari kay Lolo Elyong. Iminungkahi rin na imbestigahan ang taong sangkot sa pagkuha, ngunit para kay Lolo Elyong, sapat na muna ang pagbabalik. Sa pag-uwi nila, mas magaan ang hangin na tila sumalubong sa kanila. Mahigpit ang hawak ni Tomas sa kulungan, ngunit ngayon ay may ngiti na sa kaniyang mukha.
Pagdating sa baryo, sinalubong sila ng ilang kapitbahay. Kumalat agad ang balitang nabawi si Apat. Ngunit sa pagkakataong ito, mas tahimik ang pagtanggap. Hindi na ito tungkol sa kakaibang anyo o panalo sa sabungan. Ito'y tungkol sa pagtindig at pagbawi sa tama. Kinagabihan, muling inilagay ni Lolo Elyong si Apat sa kanilang bakuran. Ngunit may nagbago sa kaniyang isip. Umupo siya sa tabi ng kulungan at matagal na nag-isip. Lolos, tanong ni Tomas, sasali pa po ba tayo sa mga laban? Matagal bago sumagot ang matanda. Marami na tayong napatunayan, sabi niya sa wakas. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipagpatuloy. Sa mga sumunod na araw, hindi na niya isinabak si Apat sa malalaking derby. Mas pinili niyang alagaan ito ng tahimik, malayo sa ingay ng malalaking pusta at maiingay na sabungan. Ang manok na may 4 na paa ay nanatiling alamat sa kanilang baryo. Hindi lamang dahil sa kakaibang anyo at panalo, kundi dahil sa kwento ng pag-agaw at pagbawi. At para kay Lolo Elyong, taputikanaw o ispinayoyo. Natutuhan niya na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng laban na napanalunan, kundi sa kakayahang ipaglabanan ng tama at protektahan ang pinahahalagahan. Doon nagtapos ang kanilang paglalakbay, isang kwentong nagsimula sa isang kakaibang sisiw at nagturo ng tapang, pag-iingat at dangal. Wakas.